And may times din na as pastor yung mom ko, sinasabi nila, ganyan ka ba? Parang yung sinasama na yung religion. Sobrang na-down po talaga ako na gusto ko na din mag-stop. Pero naisip ko na pag nag-stop ako, tatatak na sa mga tao na ganito lang talaga ako. Paano mo sinasagot or hinahandle yung mga tao na sasabihin, oh, akala ko ba born again Christian siya? Bakit siya gumagawa ng ganitong klaseng mga pelikula? Yung mom ko is a very open-minded person. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hayaan mo sila, basta masaya ka sa ginagawa at mo wala kang tinatapakan na tao. Bakit hindi ko patunayan sa kanila na I'm more than this, na kaya ko din umacting. At kunin ko tong blessings na to, na project na to, as a stepping stone talaga. If Sundays, church, after church, family bonding, pagka-uwi, workout. How long do you see yourself doing sexy films? I'm happy right now na na-crossover ko na yung mainstream at sana dire-diretso na yung blessings ko dito. Marami pa rin sa mga tao ang akala sa pagiging born again ay isa tong grupo, religion, na pag umanib ka sa kanila ay tatawagin ka ng born again Christian. Ang pagiging born again po ay pwedeng mangyari sa inyo yan kahit hindi ka pa nagsisimba. Kahit never ka pang umattend sa kahit na anong simbahan. Dahil ang pagiging born again ay yan ay ang kapanganakan espiritual. At para ikaw ay panganak spiritually, kailangan mo munang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At kung siya ay tinanggap mo ng buo sa iyong puso, diyan ka pa lang magiging anak ng Diyos. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya maboborn again ka lang pag tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo. Dahil pag ikaw ay naipanganak na spiritually, magkakaroon ka na ng relasyon sa Diyos. Now, pag sinabing Christian, yan po ay followers of Christ. I-check natin maigi ang ating sarili kung karapat dapat ba tayong tawaging Christian sang-ayon sa ating mga pinaggagawa sa buhay. Kung tayo ba ay totoong nakakasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Now, kung papanoorin yung buo yung interview na yan, malalaman nyo yung side story niya dyan, na siya ay nahihirapan sa kanyang tatay. Dahil ang kanyang ama ay may pagka-military discipline, may pagka-stricto siya. At ibang klase kung magalit, kaya siguro nagkaroon siya ng trauma dito. At ang kanyang nanay naman ay isang pastora sa isa daw born-again Christian. Siya ay isang open-minded na tao at ang payo sa kanyang anak ay ganito. Okay lang yan hanggat ikaw ay walang tinatapakang tao, hanggat masaya ka sa ginagawa mo. Now, kung bakit natin ginagawa ang video na ito para magkaroon ng awareness yung iba na baka isipin nila ay okay lang yung mga ganitong klaseng trabaho. Dahil ang sabi niya dyan sa interview, isa itong blessing sa kanya. Dahil baka marami pang kabataan nang mag-isip na okay lang ang ganitong klaseng gawain. Lalo pa doon sa mga tunay na born again. Now, alam naman natin na sinasabi ng Biblia, kapag ikaw ay tumingin ng may pagnanasa, ay nagkakasala ka na ng pangangalo niya. What more? Kung makakasalamuha mo yan, na ikaw ay halos hubot-hubad na at makakadikit mo pa yan skin to skin. Kaya kung ikaw mismo yung nasa scene doon sa trabaho niya, imposibleng hindi ka magkasala dyan dahil nakikipag-contact ka na dyan. Dahil meron dyan mga kissing scene at mga kung ano-ano pang ginagawa. Dahil ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay talagang nasa Panginoong Jesucristo, hindi mo nagagawin yung mga ganyang klaseng gawain. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, old things are become new. Dahil kung ikaw ay totoong Kristiyano, hindi mo na nanaising gawin yung mga ganyang klaseng gawain dahil alam mong ikaw ay magkakasala sa Diyos. Dahil paano mo sasabihin ikaw ay totoong na kay Kristo kung wala talagang kahit papanong pagbabago sa iyong buhay? Dahil hindi natin pwede i-justify ang ating sarili na sasabihin natin nakakatulong naman tayo sa church dahil sa ganitong klaseng trabaho. Dahil hindi po maganda na i-tolerate natin yung mga ganyang klaseng gawain para lang hindi masaktan yung damdamin ng mga mahal natin sa buhay. Dahil kung alam mo naman sa sarili mo na hindi gusto ng Diyos ang ipapayo mo, ay huwag mo na lang ituloy. Dahil mga kapatid, ang totoong Kristiyano, ang totoong born again, hindi yan magpapayo para ikaw ay mahulog sa kasalanan. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. Ikaw man ay umiinom, kumakain, at dapat sa lahat ng ginagawa mo ay naluluwalhati ang Diyos. Kahit sa maliliit na ginagawa natin, dapat nag-glorify ang ating Diyos. Now, tingin ba natin, naluluwalhati ang Diyos pag ganyang klase ang ginagawa natin? Nahayagan yung kalaswaan.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Paano ngayon natin ipipresenta ang ating katawan na banal at kaaya-aya sa Diyos kung ganyang klase ang ating ginagawa? Tingin ba talaga natin maluluwalhati natin ng Diyos dyan? Kaya nga ang sabi dyan, huwag na tayong sumabay sa agos pa ng sanlibutan ng mundong ito. Kundi tayo ay magbago ng kaisipan para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Simula nung tayo ay na-born again in spirit, ang banal na spirito ay nananahan na sa atin at hindi na ito sa ating sarili lamang. Kaya dapat ito'y pinag-iingatan natin dahil ang ating katawan ay hindi yan for sale. At gagawin na lang natin kung ano yung hilig natin at gusto nating gawin sa ating katawan kahit hindi nakanais-nais sa harapan ng Diyos. Dahil tatandaan natin, tayo ay binili sa halaga. Ano ba yung pinambili sa atin? Mga kapatid, tayo ay binili. Hindi ng pilak, hindi ng ginto, kundi ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat naluluwalhati ang Diyos sa ginagawa natin sa ating katawan. Kaya pag-isipan po natin maigi kung yan ba ay nakakaluwalhati sa Diyos yung mga ganyang klaseng gawain. Dahil sinabi niya pa dyan na yung ganyang klaseng trabaho niya ay blessing. Mga kapatid, naalala nyo sa Matthew chapter 4, ang dyablo si Satanas ay kaya rin magbigay ng kayamanan, kaharian at katanyagan sa bawat sasambat maniniwala sa kanya. Dahil tatandaan natin, hindi tayo exempted sa mga pandaraya ni Satanas. Pero kung ikaw ay may discernment talaga, malalaman mo ang kay Satanas at ang nanggagaling sa Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos ay igagay dyan ng Holy Spirit. Puwera na lang, kung ginaguide ka na nga ng Holy Spirit, hindi mo pa rin sinusunod at ang nasusunod pa rin ay ikaw. Nawa nagkaroon ng linaw ang bidyong ito mga kapatid. Dahil hindi natin pwede i-justify ang mga bagay na ginagawa nating mali. Kesyo tayo ay tumutulong sa gawain, tayo ay nagbibigay, hindi po yan ang dahilan. Hindi po yan pwedeng gawing dahilan sa harapan ng Diyos. Dahil tatandaan natin, ang Diyos ay banal at dapat tayo din ay nagpapakabanal sa kanyang harapan. Maraming salamat po and God bless you all.